Hi guys, it's Rich and welcome to my vlog. So for today's video ay mag-unbox tayo nitong aking new iPad 10th generation. Ayan, so nabili ko pala ito sa mismong store nila dito sa Nagoya. At ito na nga guys, ang nakuha ko is 256GB and this one is Wi-Fi only. So, meron din kasing Wi-Fi with cellular but ang kinuha ko is Wi-Fi only. Ang kinuha ko palang color guys is color pink kasi favorite ko talaga ang color pink. Meron siyang free pa din na charger at saka yung kanyang adapter at saka yung kanyang cable. So, ang cable na niya nga is Type-C at meron din siyang libre pa rin na adapter. Kaganda naman talaga ng ano niya guys, as in. So, yung design niya is para na rin siyang mga ano ngayon, yung mga iPhone 15, ganyan. Yung talagang kanto na din siya ngayon yung square. Ayan, square na talaga yung mga ano niya, mga design niya. Hindi katulad dati na medyo may pagka-round, 'di ba, yung mga iPad. But now, ayan siya. So, square na talaga yung design niya. When it comes naman dito sa kanyang screen, ayan. So, kung mapapansin nyo, wala na yung kanyang touch button dito. So, ang touch button niya is nilipat na dito sa mismong power button. Ayan. So, dito nyo i-registered yung inyong mga fingerprint. Ayan. So, power button ito with touch button. Ayan, yung parang pang-unlock nyo. So, pag pinindot nyo siya, kasi nandito yan, so, pagka kinlik nyo, nag-open na siya. So, parang power button with Touch ID na siya. So, napakagaling niya guys. As in, nakakatuwa. Nakakaloka tong iPad na to. Yung camera niya guys is wala na dito sa taas. So, nandito na siya ngayon sa side. So, when it comes naman sa charger, ang charger na po nito is USB Type-C na siya. So, ang cable na niya is USB Type-C. Hindi na po pwede dito yung mga ginagamit natin sa mga iPhone natin noon or mga iPad natin before. So, hindi na siya po pwede. So, Type-C na siya simula dito sa 10th generation na bagong labas. Makaganda niya at hindi siya ganun kabigat. Hindi siya ganun kabigat kahit malaki siya. Okay, so when it comes naman sa camera, try natin. Papakita ko kung makakaya ko ipakita. Ayan na yung camera niya guys. Sobrang linaw. Kung nakikita nyo, ayan yung camera niya. So, camera pa lang niya yan guys. Napakalinaw na as in. Diba? So, maganda yung camera niya talaga. Nakakalurky yung camera nitong iPad na to. Ginamit ko kasi to pang picture doon sa, may pinicturean kasi ako. And then, na-shock talaga ako kasi ang linaw talaga ng camera. When it comes naman sa kanyang video quality, kung kayo'y manunood, napakaganda talaga guys as in. Sobrang laki. Ayan, so ito yung aking vlog. Ayan. So, yung sounds niya din guys, ang lakas kasi malaki yung mga speaker niya. Apat yata speaker nito. Kaya napakaganda niya talaga guys as in. When it comes naman sa price, nabili ko pala ito ng around siguro mga 98 or 99,000 yen. So kung sa peso yun is aabot din siguro ng mga siguro sa 50,000 pesos. Pagpalagay na natin. Kasi 256 giga yung kinuha ko. Kung yun kasing 60 plus lang, mas mura talaga siya. Pero kasi, kung maggagamitin nyo lang din naman siyang pang edit or may mga paggagamitan kayo, mas maganda na nakuhain nyo is yung 256. Kasi ang alam ko, wala siyang 128. So, parang 68 yata yon and then tatalon na siya sa 256 giga. So, ayun lang guys. At least, naipakita ko na sa inyo kung ano ba talaga yung parang review ko na lang to para dito sa aking new iPad 10th generation. As in guys, napakaganda niya talaga, promise. Hindi kayo magsisisi at talagang very siya, napaka-useful, talagang madali lang siyang gamitin guys. Kaya naman, sa mga nagbabalak bumili na kayo. At least, ito kasi medyo mura-mura siya compare sa mga Pro. Talagang mahal talaga as in. So, thank you so much guys for watching this video. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips kahit hindi ako ganun ka-expert pagdating sa mga ganito. Ayan. So, thank you so much and see you in my next vlog. At ito pala, abangan nyo kasi malapit na ang ating trip to Paris and London. So, napakabonggang vlog talaga yun na gagawin ko guys. So, thank you so much and see you in my next vlog. Bye!